So good day mga boss. Bagong araw, bagong misyon. So yan, nandito tayo sa beta shop ko. Ayan, nag-water change na ako dito sa mga nakabote, no? So kung mapapansin nyo, medyo nabawas-bawasan na tong mga beta natin dito. Yan. So ang paubos ko na to ngayon mga boss, 100 isa. Itong mga natitira nating mga nasa bote. Ayan yung mga tagi-100 natin, no? So kahit ano dyan, 100 lang paubos. Meron yung iba dito may mga female pero yung iba wala na talaga. Yan. So pili na, stray na lang to mga boss. Yan, mga tagi-100 natin. So bahala na kayo mamili. Yan, mga tagwa 100 each natin. Yung karamihan dito na good size, itong mga mga bicolor. Yan, 100 din natin sila in out. So winater change ko para pag video natin maliwanag, no? Kasi galing to sa hard talisay, dinalisay natin sila. So ngayon medyo kita na sila sa camera, kaya maganda na silang videoan. Ayan yung mga tagi-100 natin. So yung dito sa taas, mga female na yan mga boss. Ayan, mga female na. So mga hellboy na female, 100 isa. Paubos lang to mga boss, paubos, 100 isa. Yan. Yung mga female natin, mga junior to regular size. Yan, hindi pa sila breeder size pero pwede nyo na sila i-breed. Yan, sa size nila pwede na yan maging breeder nyo. So yan mga boss, magpapadala tayo ng beta ngayon. So ito nga pala yung ginagamit kong plastic kapag malalayong lugar. Ayan. Yan, lalo pag mga plakat, itong plastic natin na yan, maliit lang na pang yelo. Yan, pahaba. Pwede kasi natin doblehin yan sa isang plastic lang. So ito yung gamit natin. So magpapadala tayo ngayon ng beta. So tara. So yan mga boss, na i-plastic na natin tong mga beta na order sa atin ni Bossing, no? So yan, so kalahating tubig, kalahating oxygen, so kalahating hangin kumbaga, para kasi kapag puro tubig yan, malulunod yung beta natin kasi yung beta nahinga sa ibabaw ng tubig yan. So ngayon ibabalot na natin siya. So lagay na natin siya sa microwavable container. So ito nga yung gamit ko mga boss, itong container na to. So nabibili ko lang din yan sa palengke. Tapos teteipan lang natin yung magkabilaan, para selyado, para hindi talaga matanggal yung yung beta natin sa loob. So yan, hindi naman tatakas yung beta diyan dahil naka-plastic, pero mas maganda selyado para oras na may pumutok na tubig, hindi siya lalabas dun sa container. Tapos lalagyan na rin natin yan ng bubble wrap. Yan, bubble wrap. Pero pagtapos ng bubble wrap mga boss, lalagyan pa natin yan ng karton para oras na kasi yung parcel din natin masasabi kung may ipit ba yan dun sa biyahe, Pero mas maganda pa rin may karton mga boss para hindi, kahit maipit yan, hindi basta-basta madudurog yung nasa loob niya, So para iwas din sa init. Minsan kasi nabibilad sa arawan yung mga parcel, din natin masasabi. So at least may karton na cover para hindi mamatay yung isda sa loob, So iti-tape lang natin yan mga boss, napakadali lang yan. So ganyan lang tayo magbalot ng mga pa-order sa ating mga beta, Halos lahat naman buhay. Bihira lang tayo mamatayin sa biyahe, Sobrang bihira lang. Kaya tingin ko safe na safe pag ganito yung package natin. So after natin magbalot mga boss, iano na natin to sa flash. Ipapadala natin sa Flash Express. So ayan, ilalagay nyo lang yung details and then ilalagay nyo lang yan siya dyan sa pouch ng flash and then ibubook nyo sa cellphone nyo. So pwede kayo mag-book doon. Ayan, tapos pipick upin na yun sa inyo ni Flash. Ayan, tapos lalagyan lang natin ng fragile mga boss para paalala na na pakiingatan ng maayos yung parcel natin,
So yan, lalagyan lang natin yan ng fragile tapos ayos na yan. Hintayin na lang natin pick upin yung flash dito sa area natin, no. So ganoon lang kadali magbalot ng beta mga boss kapag tayo nagpapadala. So yon mga boss, gabi na ngayon, and then itong BBS natin sobrang pisa na siya. Ayan, halos walang wala na talaga mga shell, humiwalay na. So ngayon magpapakain tayo ng mga beta ngayon gabi. Yan, naka BBS sila ngayon. So medyo marami to para sa mga fry. So hindi to mauubos ng fry natin. So yung kalahati lalagay natin sa mga mga junior size na beta. Yan, para mas mabilis sila lumaki at kumuloy sila na maganda-ganda, no. So papakainin natin sila ng BBS. Yan, so pisang-pisa na yan mga boss. Tara, magpakain muna tayo ng BBS sa mga fry natin. Sa mga hindi nga pala nakakaalam ng BBS mga boss, ito yung brine shrimp na pinapapisa, no. Ayan, no. Ayun yung itsura lang ng kukunin nyo. Kapag yung BBS nyo nag-hatch na, ayan, after 24 hours, ganyan na itsura niya. May mga nalangoy na maliliit na hipon. So gagamit lang kayo ng turkey baster para saiponin yan. Ayun nga pala yung kinakain ng fry, no. Huwag nyo munang kukunin kapag puro shell pa yung sa inyo. So yan mga boss, nakakuha na tayo ng BBS. So ito yung nakuha natin. So unang batch, ayan, puro BBS talaga. So papakainin na natin yung mga fry natin ng BBS natin. So dito tayo mag-umpisa sa mga sorority natin na mga maliliit pa. Ayan, so mabilis lang yan lumaki mga boss kapag live foods talaga ang pakain. So pakainin natin. So ito mga boss, itong second batch natin ng BBS. So pakainin natin yung mga iba nating beta dito na pang out. Yan. So pwede yan kahit mga breeder size na yung beta natin. Yung iba nga walang DAP niya, ang pakain nila BBS. So pwede yan dahil pagkain talaga ng isda yan, no. So yan, ano lang natin, talagang lagyan lang natin sila ng saktuan para magkasya yung nagawa nating BBS ngayon. So pati dito sa mga female, lagyan na rin natin mga boss. Ayan, kapag live foods kasi mabilis magpa-egg yan ng female eh. So kakain at kakain talaga yan. Mataas kasi sa protina kapag buhay talaga yung pinapakain natin sa isda. So busog-busog yan sila. Hindi sila nangangayayat, no. Suwabe yung paglaki talaga nila. So yan mga boss, tamang food trip lang muna yan sila ngayon. Yan, pakainin lang natin sila. So yung iba papakain natin sa mga fry. So dito naman mga boss, ito yung mga fry natin na iba't ibang strain, no. So pakainin na natin to. Ginaring ko na sila para mas mabilis sila lumaki. Para solo lang din nila yung pagkain, hindi sila nagagawan. Ayan, so busog-busog dapat yan sila para mas mabilis sila lumaki, no. Ayan. So araw-araw nga pala winiusikan ko to ng bagong tubig para naman maano sila, ma-refresh. Pero yung iba dito walang, konti lang ng tubig na nilagay natin eh, ano. Saktuan lang. So yan mga boss, kumukulay na ngayong iba nating candy dito eh. Bibilis nila kumulay eh. Ayan o, nagmumold. Hindi ko pa nilalagyan yan ng talisay. Tamang pakain pa lang yan. So yung iba ibubote ko na siguro pag may time tayo mag-jarring, no. So may parating nga pala akong mga beta mga boss, abangan nyo yun. So marami tayong pang out ulit baka next week, no. Yun, may mga order tayong mga beta. So yung tira nating BBS mga boss, dito na natin ilalagay sa grow out natin. Ayan, para makakain din yung mga beta natin dito. Ito pwede na rin natin tong ibote, pero abangan muna natin yung mga parating nating beta dahil baka kulangin tayo ng bote. So mawawalan tayo ng lagayan pagkapos tayo sa beta, yung konti lang yung beta na dumating. So maibobote na natin tong mga to. Yan, so abangan nyo yun mga boss, mga beta na parating natin, no. So sa mga naghahanap ng samurai, may mga samurai yun yung parating. Yun, samurai, iba't ibang strain ng puro plakat lang
puro plakat lang talaga yung mga beta natin. So ito kasi mga beta natin dito, bawal pa tong i-out. Kaya kukuha pa tayo dun sa sa isa nating supplier, no. Yung supplier ko na yun mga boss, rin yun, kamag-anak ko lang din yun. Yan, kagaling pang Visayas, kamag-anakan lang natin yun. Pinag-farm ko na siya doon sa probinsya, para saan niya na tayo nakuha, no. Pero yung mga breeders ko, breeders niya rin, kaya isa lang yung nananalaytay na dugo sa mga isda namin. Yan, tsuhin ko lang din yun eh. So yan mga boss, ito ibobote na rin natin to. So mga boss, hanggang dito na lang, no, hanggang sa susunod na lang ulit. So maraming salamat sa panonood nyo. So Young on Earth, Red Phoenix Beta Shop. So hanggang dito na lang. Yeah.